Good morning po sa ating mga viewers. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. For today's video, nandito po kami dito sa may National Road po ng Calawag po. Bibisita po kami ng isang beachfront. So, very excited po kami. Very excited po ang aming team. At makikita po natin yung mga beach po dito na white sand po siya. So, ito po ay binebenta ni seller sa murang halaga. So pakita ko muna po sa inyo yung daan para bago tayo pumasok ng area, makita po natin kung ano yung dadaanan nating road papunta dun sa property. So tara, let's go, magmumotor tayo. Hi, it's me again, Olive, your site locator, ang isang masipag na site locator po dito sa Greenfield Realty po. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. Bali, for today's video, nandito po kami sa Kapuluhan, dito po sa may Calawag, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property. Bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel para updated po kayo sa aming mga bagong property, mga nagmumurahang property na aming i-upload po. So abang-abang po kayo sa mga i-upload po namin. Talagang kami po ay namimili ng mga property na kumbaga po ay swak na swak sa inyong mga budget. So for today's video, nandito po kami at bibisita kami ng isang beachfront. Yan, kung saan nakatayo yung aking mga kasama. So bago tayo pumunta sa area, paliwanag muna po natin yung ating road. So ang ating road po ay cemented road po tayo sa tapat ng property. Kung mapapansin nyo po, yung kalagitnaan po na yon, hindi po yan cemented. Ang paggawa po kasi ng kalsada dito sa Quezon, salubungan po nang nangyari, no? So meron po tayong cemented dun sa may unahan. Ayan, matatanaw naman po natin. Ayun, cemented na po yung sa may gawin doon, and then nag-rough road po siya dito sa may gitna, and then cemented na po ulit. So yan naman po ay ongoing pong papagawa ng kalsada. Makikita nyo po yan sa video natin habang binabaybay po natin yung road papunta dito sa property. So ayan po, simulan na po natin yung ating vlog for today. Tara, lilibo tayo. So yan po yung pinaka beach na ating bibisitahin. Ayan, mamaya lalapit tayo doon, no? Bali, explain ko muna po yung area. Tayo po ay may kabuuan sukat po na nasa 2 hectares. Bali, ito po yung property na binebenta po. Yan po ay nasa mother title at ang sukat po niyan ay 2 hectares mahigit po. And then, ang explain po sa atin ni owner, ito po ay magkakat lang po tayo ng 1 hectare para po ititira po niya yung ibang part para sa kanya. So, ito na po yung 2 hectares na kanyang binebenta. Tapos po ito po yung road, and then ito po yung pinaka savage zone po natin, ayan, kung saan ang bawat bumibili ng property dito po sa gawin dito ay make sure po sila na kaharap ng dagat. So ito po ay nasa 20 meters po ang lapad. Ayan po, ito na po yung pinaka savage zone na kasama po sa property na inyong bibilin. Ayan, so 100% flat po, kabilaan po yan. Savage zone, and then yung property 100% flat din naman po. Ayan po yan, hanggang doon po yan. So tayo po ay meron po tayong 85 meters po na haba. Ayan, dito po sa properties. Ayan, dito sa 2 hectares po, ayan, 85 meters po ang harap po natin sa kalsada. And then dito naman po sa dagat po, may 85 meters din po tayong pinaka line or shoreline po dun sa ating beach. So ayan po. So dito muna tayo sa property. Ayan. Bali medyo masukal po, pero maganda siya.
Yan, katulad po niyan, may nag-avail na po dito sa area na to, nagpatayo na po siya agad ng bahay. And then may katapat din po siyang beach. Ayan po, dun po. So hindi pa lang po sila nagpapabakod, sabi po nung owner ng bahay na yan. So may line po tayo ng kuryente. Ayan. And then ito na po yung pinaka-area. Baybayin ko na lang po. Medyo masukal po kasi, pero binigyan ko kayo ng idea. Dito talaga dapat nagpapatayo ng mga structure dito sa gawin na to dito sa kabilang kalsada. So 100% flat po. Hindi lang tayo makapasok, medyo masukal. So ayan po yung mga niyog. So hanggang dun pa po yan sa may bahay na yon. So dito po tayo 85 meters po ang ating frontage. So balik tayo dun sa dagat. Or ito naman yung savage zone. Hindi na tayo makapasok. Pero try natin, ikutin natin yung savage zone. And habang pumapasok tayo, explain ko lang po. Ito po ay nasa, kagaya po na nasabi ko, nasa mother title po tayo. And then patay na po yung pinakamay-ari po niya. Ito po ay may 5 anak, so willing naman po silang pumirma. And then ito po ay bali po magdadalawang price po tayo. Nasa description box naman po natin yan. Kung i-avail nyo po si 1 hectare, mas mababa po nyo makukuha itong property na to. Pero kung halimbawa po magkakat lang po tayo ng nasa minimum na 500 square meter, medyo maiiba po yung price po natin. So yun po yung paliwanag ni owner. Pero mas better po kung i-avail po natin ng property, yun po ay maa-avail po natin sa 850 po per square meter lang na maa-avail na natin si beachfront So ikutin muna natin yung pinaka-savage zone yan. So kung mapapansin nyo po, meron pong pinakatuhog po. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo, magkakat pa po ng 20 meters po na pahaba, oras na masubdivide na po itong property. So yun po ay required po talaga yun pag sinukat po yung pinaka-area. Kasi po tayo po ay nasa tabing dagat. So kanina habang binabaybay po namin yung pinaka-road, nakita ko naman po yung development po ng road dito, last year po kasi napunta rin ako dito, so talagang napaka worst po nung daan papunta rito sa property. Pero ngayon talagang okay na po siya, hindi na po kami hinirap. And then mas mahaba na po yung part ng nasimento na po. So ito yung pinaka-savage zone. So flat dito sa area na to. Ito po yung magandang lagyan po ng mga reception hall and then cottage. Yan. Yung iba po naglalagay po dito ng mga parang laruan. Yung iba po kasi mahilig sa mga volleyball. So mga nakita kong idea yun dun sa mga naunang beachfront po na binisita namin dun sa may gawing unahan. Tapos po yung iba po, kung yun po yung binili yung property, mas maganda po doon po maglalagay po ng pinaka structure. Let's say yung bahay po or yung pong mga kubo na pwedeng tulugan. Ayan, dito naman mga cottage. Ayan, magandang idea yung cottage lang dito. Yung mga simpleng cottage lang. Lapit na tayo dun sa mismong pinakadagat. Wow, ang ganda. Pinapilo po yung buhangin natin, oh. And white sand din po tayo. Yan, napakamurang property po. Napakamurang beachfront po So kung i-compare po natin dun sa mga ibang beachfront na naglalaro na po sa nasa 3,500 to 4,000 po. So ito po ay napaka-affordable po na beachfront.
So sa mga naghahanap po ng beachfront na gusto ay bakasyonan lang or pang sariling gamit, yan, pwede po tayo ng small cut. Pwede rin po sa Kabuuan, maganda rin po kasi dun sa may gawi doon may mga beachfront na po doon. So kung halimbawa po i-avail nyo si 1 hectare, pwede nyo pong gawing resort na pa, pwedeng gawing negosyo din po ano. Wow, ang ganda talaga. So makikita po natin talagang pinong-pino po yung buhangin natin. So hindi siya masakit sa paa, wala siyang mga bato-bato. So yung iba po kasi pag nalusong po sa dagat, ang isang problema po ano yung kung medyo mabato po yung pagka naglo-low tide na. So siya po hindi pa siya. Medyo umihibas na yung tubig natin pero hindi pa rin natin nakikita yung mabatong area. Ayan, ganda. So yan po yung pinaka savage zone po natin dito po. So ito po ay nasa 85 meters po, nakaharap po tayo ng dagat. Ayan. So ang ganda at malaki po yung pinaka frontage natin. Both po sa kalsada po and sa dagat, mahaba po yung frontage po natin. So yan po, sa mga naghahanap po ng property, mga beach lover po dyan, ayan, avail na po kayo. Murang mura lang po ito. So yan, bali papalabas na po ako ng beach. Punta na po ako sa may pinaka road po ano, para makalabas tayo ng property. So yan po, sa mga gusto po mag-avail, meron po kaming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyo mga screen. Message nyo po kami. Napakagandang beachfront po. And then kung meron po ako hindi nasabi about dito sa vlog ko na to, meron po kami description sa baba, so paki-pindot na lang po. So explain ko lang po ulit ano, pwede pong i-avail si 1 hectare and then pwede pong i-avail si 500 square meter lang po, minimum cut. Yan po ay magkakaroon lang po tayo ng pag-iba ng presyo. So mas maganda i-avail niyo po si 1 hectare. Sulit na sulit ang inyong pera dito sa property na ito. Napakaganda. Ako talaga na-amaze talaga ako, sobra. So yan po. Thank you po.